Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Mga idol, meron tayong ayusin ngayon na Honda XR150 kasi umusok at saka maingay. Ngayon, umpisa na natin. Ngayon mga idol, ang gagawin natin, i-top overhaul natin itong kanyang motor. Kasi maingay at saka mausok ito mga idol. Baklasin ko lang muna ito lahat mga idol. Panoorin nyo mga idol kung ano yung dapat palitan dito. Kung paano ito ikabit ulit at i-assemble at kung paano ang pagbaklas hanggang sa pag-assemble mga idol, kung ano-ano yung mga pisa na bibilin at papalitan dito. Ayan, natuklat na. Grabe yung karbon. Tapos stingay. Saka piston. Ito na mga idol, natanggal natin yung kanyang bore. Merong mga kunting gas-gas. Ngayon ang gagawin natin dito, ipaparibor natin itong kanyang bore. Papalitan natin ng is-1 na piston o rebore 25 at ito na yung kanyang piston mga idol. Kaya nag-overheat ito kasi marami ng carbon deposit. Ayan mga idol, tsaka yung kanyang mga oil passage dito sa gilid barado na, kaya nag-overheat at saka nag-lose compression na yung itong kanyang motor dahil dito sa kanyang piston. Kaya ngayon papalitan natin to ng bagong piston kit kasama na yung piston ring. Ngayon lilinisin natin itong kanyang cylinder head at i-dry natin yung kanyang valvula at saka magpapalit tayo ng valve seal. Dalawang valve seal mga idol. Tanggalin ko lang muna itong dalawang valve. Ayan, natanggal ko na itong isang valve spring at saka yung kanyang valve lock. Sama na rin yung retainer. At ngayon i-grind natin itong intake at saka exhaust valve. Tsaka pagkatapos papalitan natin yung dalawang valve seal. Tsaka tanggalin lang natin yung mga carbon deposit dito sa kanyang chamber. Ito na yung mga bagong pyesa na binili ni customer mga idol. Ayan, merong gasket. Ayan, lilinisin lang natin ito mga idol. Saka i-grind natin, lagyan natin ito ng grinding compound. Itong dalawang valve.
valve margin. Napakadumi. At tumagal pa ang buhay. Yan na ulang ber. At ito na, malinis na yung kanyang valve margin mga idol. Dahil tapos na nating na i-grind at saka tapos na rin na rebore. Ito na yung bagong piston at saka ito na yung pagka-rebore mga idol. Cross cut, napakaganda. Maganda itong cross cut kasi hindi bababa yung kanyang langis pag naipahid dito sa kanyang cylinder wall. Ayan, kumakapit yung langis kaya smooth siya palagi. At ngayon i-carbonize muna natin itong valvula at saka itong kanyang cylinder head. Ayan, malinis na yung exhaust valve at saka intake valve. Ngayon tapos na natin linis itong kanyang cylinder head. Ngayon magpapalit tayo ng valve seal, dalawang valve seal mga idol. Ito na yung lumang valve seal niya mga idol. Napakalutong na at saka nag-iba na yung kulay. Instead na kulay genuine. Ito na yung bagong valve seal mga idol. Genuine pa rin yung kakabit natin. Ngayon i-assemble na natin itong kanyang valvula. Ikabit na natin ulit mga idol. Ayan, naikabit na natin yung isang valve spring. Tsaka yung kanyang valve lock. Kasama na rin yung retainer. Dito lang ang matibay. Itong disulpin lang. Tapos intake sauce. Ngayon i-assemble na natin itong kanyang piston rings dito sa kanyang piston. Ayan, naikabit ko na yung kanyang piston pin lock. Panoorin nyo ito mga idol kung paano ikabit itong kanyang piston rings. Sundin nyo lang guide na naka-plus size screen mga idol sa pagkabit ng piston ring. Ngayon i-assemble na natin lahat. Ikabit na natin itong kanyang piston at saka bore. Kasama na rin yung kanyang cylinder head. At saka mamaya i-timing natin itong kanyang cam gear at saka itong kanyang flywheel. Itapat natin sa kanyang TDC o top dead center.
At pinaka-importante mga idol na kumpleto yung pindawil dito. Tig-dalawa bawat isa mga idol. Dalawa sa ilalim at saka dalawa rin dito sa bandang itaas ng kanyang bore. Napaka-importante na kumpleto yung pindawil para maiwasan natin na lumis yung gasket at saka maiwasan rin natin na mag-leak yung oil o tumagas yung langis dito sa kanyang bore at saka cylinder head. At para iwas back job mga idol kasi mahirap na at maback job tayo kapag hindi natin ayusin yung trabaho natin. At kapag hindi kumpleto yung ikakabit natin na pyesa, kailangan talaga kumpleto yung ikinabit natin. Kung ano yung mga tinanggal natin, ikabit natin mga idol. At saka huwag nating sayangin yung tiwala ni customer mga idol. Lalong lalo na kapag kaibigan natin. Yan, tapos na nating naikabit lahat yung mga stud bolt at saka nahigpitan na rin. Timing. Sa pag-timing dito mga idol kailangan niya naka-align yung guhit dito sa kanyang cylinder head at saka yung parang tuldok mga idol dapat nasa bandang itaas. At doon sa kanyang flywheel kailangan itapat natin sa maliit na butas doon sa kanyang dungkap yung letter T na marking at saka guhit doon sa kanyang flywheel. At ito na mga idol na i-timing na natin itong kanyang cam gear na ikabit na rin natin. At ayan, naka-align na yung guhit mga idol dito sa kanyang cam gear, dito sa kanyang cylinder head at saka nasa bandang itaas yung tuldok. At doon sa kanyang flywheel mga idol, naitapat na rin doon sa maliit na butas ng kanyang dungkap yung letter T. Ibig sabihin ay timing na natin. Ngayon takpan lang natin mga idol. At ayan mga idol, naikabit na natin lahat. Ngayon ilagay natin itong kanyang fuel tank at pagkatapos subukan natin banda rin na walang tambutso para malaman natin kung umusok pa. Okay na mga idol, wala nang usok mga idol, napaandar na natin. Ngayon ay naikabit na natin yung kanyang tambutso. Subukan natin paanda rin ulit. Ayan mga idol, wala nang ingay. Tahimik na yung andar ng kanyang motor. Ayun, sana huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat sa panonood mga idol. And sip sa lahat. Peace. I'm out.